I'm excited to preach this afternoon because I will be talking about family. We always believe on Acts chapter 16 verse 31, the day you will get saved, God desires that your whole family will be saved. How many of you believe that God is ready to save your family? Kaya lang, sino rito yung nag-take ka ng effort? Si Lord gusto kong masave ang family mo pero ikaw wala kang effort. Taas yung kamay na dinala mo yung family members mo sa araw na ito because yung sinasabi ni Lord, gusto mong maging totoo sa family mo. Come on, meron ba dito? Wala. That's the problem. So I need to encourage you. Wag ko kayong malungkot. Yung mga ditong may Christian ka, wala nanay tatay mo dito, you don't even bring your family members, even though you heard from your pastor that November will become family matters. And yet, November po ngayon, the whole November, it is your chance. Say that to your neighbor, it is your chance. God wants to save your family. Do you want your family to be saved? Come on. Taas yung kamay, I want my family to be saved. Guys, we need to work together here. I will be preaching about family and your mother is not here. Are you listening? I will be teaching about your parents, about life in the family. God might restore back your family. But if you are not taking effort with me, we cannot make it. Okay? I'm glad and I'm happy that some of you is here. But I will be more glad if you bring your family members. It could be your kuya, your ate, or your parents. Anyway, sabi mo sa katabi mo, next week, let's make an effort. Sabi mo sa kanila, next week, let's make an effort. Amen? Itong November, gawin po nating family day natin. Gawin nating festival ng family natin. Let's be, mga primary 12. Andito ba yung mga primary 12? Primary 12, I pray that you would make an effort. 144, andito 144? I pray that you would make an effort that we will make this 4th Sunday our family day. Because I will be preaching about family. Probably this afternoon, mag-share po about yung design ni Lord sa family so that we could fully understand and grasp the truth. Sayang po kung wala na tatay ninyo, hindi nila madidinig po ito. Ang intention po ng ating message na ito is to save your family because my concern is your family. I still believe God wants to change a nation. He start from us, then to our family. Because when our family got saved, then our community will be saved. If our community will be saved, then our city will be saved. And once our city is saved, our nation can experience transformation. It starts from you, then to your family. So every Dolosian should think about from me to my family, from me to my family, from me to my family. I want my family to be saved. I want the gospel to come through my family. I want them to hear the gospel. I want the ark of God will be in my house. Are you still here? Genesis 1:27, let me start from this passage. Because you have to find these Bible verses in the book of Genesis. Okay? Andito po ako ngayon, parang i-share ko sa inyo yung life ng first couple, si Adam and Eve. Para makita nyo po yung design. At alam nyo po, ang pag-aasawa parang music. No? Nakakita na po ba kayo ng violin? Hawak mo yung violin, pero kung wala yung string na pang ganun mo, hindi pwede maging violin. Lagi magkasama yung dalawa na yon. Okay? Are you still here? So ang lalaki could be the violin, but yung babae siya yung string. Pag pinagsama yung dalawa na yun, may magandang music. Okay? Kaya lang sa ibang mag-asawa, yung lalaki, dala-dala niya yung violin, yung babae, dala-dala niya. So hampasan sila, hindi ko ganyan paghabi dyan. Pagtunog ho yun, okay? Kaya lang mag-asawa, akala nila yung panghampas. So yung lalaki, yung kanyang violin, nahampas yung wife niya. Yung babae naman, kaya ang tunog, iba tunog, aray, 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 aray. Yun ang tunog. Dapat to, it's a good music. How many mo it's time to make music in our family? Come on. Naman, sino excited ang family mo tumutunog na maganda? Hindi, tanong ko, may tunog bang maganda pamilya mo? O puro araya na lang, aray ko po, nasaktan na naman ako. Kasi po, hindi po yan design ni Lord. Kapag ang tao hindi naintindihan yung disenyo ng Diyos, ang madidinig mo, puro aray.
There's a lot of brokenness in the family. There are always pain, there are hurting, they are wounded because they don't understand the design of God to every family. That's why we go to church on Sunday hoping and praying that out of the Bible the pastor will preach about this family. And I promise you, I will be a faithful pastor to you. I will preach the Bible to you so that you can hear the word, the design of God for our families. Kaya nga ini-encourage ko kayo, huwag niyong mamisto. Dalhin niyo yung nanay, yung tatay niyo, mga kapatid niyo, so that at least they could hear. Ang pamilya pala, hindi pala ito hampasan. Hindi pala ito lugar ng arayan. Alam niyo, bilang pastor nalulungkot ako, ang dami ko naririnig, kahit sa mga Christian homes, nag-aarayan sila. It should be bringing music because they are, nagsasabay sila. Dapat ang ganda ng tunog eh. Pero nadidinig ko mga tunog, aray ko po, aray ko po. Nagkakasakitan, nagsasakitan. Why? Because we don't fully understand why God created us. We don't fully understand the design of God sa marriage. We don't fully grasp the truth about family. And I want you to hear this. The heart of God is for you. The heart of God is for your family. And every person here in the Philippines should listen to this message. Because this is not about me. It's about God's design for our family. Sino rito yung gusto nyo na mamarinig na merong laughter fun sa inyong mga tahanan? Lagi na lang bang iyakan? Makita mo yung anak mo, lakwat, tsero, nasira pag-aaral, nasaktan si nanay. Makita yung anak mo, inalaga mo maliit, ganda, cute. Pagdating ng 18, addict. Sakit. Amen? Amen. Nung pinakasalan mo yung mismo, sexy, ganda. May nahampas ko nung, ano ba to? Yung gwapong asawa mo na gusto mong pakasalan, tuwan-tuwa ka nung kinasal kayo, yung inuumbag ka. Bakit nagkaganon? Because we don't understand the design of God. There must be music in our marriage. Amen? Amen. Andito ba yung mga daddy? Alam niyo po, maraming tatay dito ngayon, pero mas marami yung magiging future tatay. Mga binata, makinig kayo mabuti. At sino rito niniwala magiging future daddy ka one day? Ha? Yung ganda ng katawan mo. Grabe, muscle ka kasi binata ka pa ako, daddy's body na ako eh. Wala na akong muscle. Tawag sa akin, daddy's body na. One day, magkakaroon ko ng daddy's body. Ha? Si Ancho, daddy's body na yan. Pero hindi pa daddy. Si Julius, daddy's body na yan. Hindi nyo na kami aasahan ni Julius na walang tiyan, malaki dibdib. Hindi nyo na kami aasahan dyan. Ha? Bro, ikaw magpakasal ka na kagad. Palapit na. Ha? Sino yung mga katabi nyo, mga malapit na maging daddy's body, pero hindi pa daddy? Ha? Palakpakan natin yung mga future daddy na narito ngayon. Palakpakan nyo yan, no? Hallelujah. Para sa akin, ang pamilya dapat maging masaya. There's laughter. There's fun. Hindi po sinasabing walang problema, pero mas maganda po na ang problema ay hindi galing sa loob, kundi ito'y dumadaan lang po sa atin. In Genesis 1, verse 27, let me read this passage. So God created man in His own image, and in the image of God created him. Male and female created He them. Mababasa niyo po dito yung male and female ang ginawa ng Panginoon kasi ginawa silang male and female kasi pagpapartnerin sila eh. No? Futuristic yung mind ni Lord, yung babae at lalaki, ipapartner niya sa isa't isa for sure. Meron siyang idea ng ibig sabihin ng boys and girls. Amen. Of course, we don't think about it, pero by God, by design, si Lord kaagad, naisip niya na kaagad yan. Okay? The unisex idea does not come from God. It comes from hell. God has the idea of male and female. So on this passage, God made men and women, male and female. God did that by design. Divine design yan. Intentional po yan. As we are going through this topic this afternoon, you're going to see that in this verse that both men and women ay ginawa po sa image ng Panginoon. Ang babae is as important as men. Okay? Hindi siya inferior sa lalaki. Palakpakan natin yung mga babaeng katabi natin. You are amazing. Amen? Yung mga babaeng narito, woohoo! How can I live
kung wala yung aking asawa, ha? Ako, malapit na mag-birthday yung misis ko, sweetheart, I'm so glad, I'm so happy that you are created by God for me. Hallelujah. Amen? Kung gaano ka-important, valuable si Bishop Uriel, my wife, is also valuable and he is also important. Kung gaano ka-gifted si Bishop Uriel, ganun din ang aking asawa. Anything that could possibly happen to my life can also happen to my wife. Naniniwala po ko, si Lord, binavalue niya yung kanyang creation. Kaya sa Galatians 3:38 in the New Testament, Galatians 3:38, God make it plain, okay? Sabi niya, there is neither Jew nor Greek, nor bond nor free, neither is there male nor female, for you are all one in Christ Jesus. He's not talking about society, okay? He's not saying distinction between sexes, but he's saying that in Christ, male and female, bond and free were all one. In spite of that, God has made us different. Kaya yung mga babae at lalaki, ginawa po tayo, may design to, pero gusto ko malaman ninyo, i-share ko sa inyo, yung pagkakaiba ng babae at lalaki. Alam nyo, pag natutunan nyo ang design ng pagkakaiba ng babae at lalaki, maintindihan nyo bakit yung babae ganyan, no? Tapos i-share ko sa inyo ano yung design ng lalaki. Pwede ba makahiram ng book? Isang libro? Meron ba isang libro dyan? Any book, please. Halika. Ha? Yan, tingnan nyo, ha? Pag nakakita ka ng lalaki, yan. Pag humawak ng book, yan, ganyan. Di ba? Babae, lalaki, ganyan. Lalaki. Tapos, ganyan kaya minsan. Pag nakita mo lalaki, ganyan. Wala kang makikitang ganyan babae. Ang babae, pag nagdala ng libro, ganito. Hindi ko malaman ba't ganon. Bakit ang babae? Ganyan magdala ng book. Alam niyo kung bakit? By design. Ang babae kasi, design siya, a nurturer. Pati libro, akala niya, baby. Ha? Ang lalaki, design siya, protector. Kaya ganyan magdala yan. Anytime, pwede niyang ipanghampas. Kung may lalapit sa kanya, ganyan maglakad ng lalaki. Pag ako nakakita ng lalaki na ganito maglakad ng maghawak ng Bible, babatukan ko yon. Hindi ganyan ang design mo, ha? Sino may natututunan? Natututunan nyo? Hindi nyo ba napansin? Ba't ganun ang babae? Pag nagdala ng mga gamit, lagi nakaganyan. Di ba? Subukan nyo, mamaya uwi tayo, yung mga babae, hindi ganyan maglakad yun. No. Bro, thank you, salamat. Ginagamit ko ng illustration po ito. Because probably it was the design of God why they behave that way. Alam niyo po, pag naunawaan niyo po ito, dito niyo makikita that you have to thank God about the difference. Amen? I want to celebrate the difference of woman between men. Amen? Because of our differences, not our likeness, that bring us together as husband and wife. No? One day mag-aasawa yung mga binata, huwag niyong baliwalain to, ha? Please, mga dalaga, huwag niyong baliwalain itong topic na to. Probably, I'm telling you, ang topic natin is for family because prophetically, I see all of you one day will be getting married. Tama po ba? Lahat kayo mag-aasawa, lahat kayo magkakapartner. And you have to understand, ano po ang sabi ng Ecclesiastes 4:9, ha? Lahat ng dalaga dito at lahat ng binata, nako, kailangan nyo ito yung Ecclesiastes chapter 4 verse 9. Ano sabi po dyan? Pakibasa natin ng malakas. Two are better than one because they have a good return for their labor. Two is better than one. Lahat ng single, one ka lang. Pag nag-asawa ka na, two is better than one. Kaya ang ultimate purpose ng Lord, pag binata ka, mag-aasawa ka. Magandang mag-asawa ka, alam mo yung design ni Lord. Kasi pag hindi mo alam ang design, akala mo ang pag-aasawa, sex. Patay ka na. Papangit yung katapat mo, di siyempre tatanda yan, malulukot. Tawag ng word yan, pangit. Pero hindi tawag ni Lord yan, pangit. Ha? Ang tawag dyan, experience. Veterans, di ba? Pero pag tumatanda, ang tingin natin sa asawa natin, pangit. Hindi ho sila pumapangit. Nagiging more experience sila, nagiging veteran sila. Ha? Are you listening? Tingnan mo yung katabi mo, mukha na bang veterans yan? Pastor, dalaga pa ho itong katabi ko. Sana naman, wag naman po mukhang veterans.
So first of all, this morning, I want you to think about design. Say that word, divine design. We have to know the design of God. Now, God made by design the different sexes, no? Lalaki at saka babae. By the way, I want you to know that He did it in purpose. Talagang sinadya niya may babae at may lalaki. Pag binasa niyo Bible, may dahilan kung bakit siya babae, may dahilan kung bakit siya lalaki. Genesis 2:18 will help us, okay, chapter 2 verse 18, will help us to fully grasp ito pong bakit sinabi pong may design yung babae at lalaki. Sana dito yung mga nanay tatay ninyo. Anyway, huwag kayong mag-alala. Next week, sabi mo sa tatay mo, dadaling ko tatay ko at nanay ko. Okay? Or kung wala kang nanay tatay dito sa Maynila, magtawag ka ng nanay tatay na kapitbahay mo. Okay? Basta't nanay tatay. Magdala kayo. Ha? Sininiwala next week, pupuruin natin itong place na to next week. Amen? Sino ito handa mag-invite? Kasi sayang yung topic eh. Ako gusto ko yung topic na pipres ko dito, magiging intentional yung topic na yun para kayo, hindi kayo mahirapan mag-invite. Makakita ka nanay tatay, nag-aaway. Sabi mo sa kanya, oy, alam mo, I want to invite you. Bakit? It can help you. Our church is focusing yung teaching na ngayon sa church. Yung preaching ng pastor namin is all about the family. And I want you to come. Sabi mo sa nanay tatay mo, meron kang reason bakit ka nag-i-invite. Ano ang sabi sa Genesis 2:18? Chapter 2 verse 18, it says this, the Lord God said, it is not good for the man to be alone. And I will make a helper suitable for him. Sino ang nagsasalita rito? Ang Panginoon. Ano ang sabi niya? Tinignan niyo yung mga lalaki at babae. Yung lalaki, nakita niyo yung giraffe, may kapartner. Nakita niyo yung lion, may everybody may kapartner. So itong aso tuloy itong tao. Hindi, nagkapatawa lang ako kasi baka natutulog ka eh. No? So yung tao, nakita niya ulit yung gorilla. Yung unggoy, may kapartner. Sabi niya, grabe lahat sila, may kapartner, ang saya nila. Sabi nung lalaki, tinawag yung orang-utang, pwede ba partner tayo? Inayawan siya ng orang-utang. Giraffe, ang laki ng leg nito. Ang hirap yakapin, ang tangkad. Nung walang perfect partner to, sabi ng Bible, the Lord God said, it's not good for the man to be alone. Tinignan niya kasi yung elephant, good. Tinignan niya yung lion, good. Tinignan niya yung bear, good. Lahat, good. Good. Yung puno, good. Good. Pagtingin sa tao, it's not good. Hindi maganda sa kanya na siya'y nag-iisa. It's not good for man to be alone. Iyon po sabi ng Bible. It's good, it's good, it's good. And God said it's not good for man to be alone. It's not good. So, mga lalaki, mga babae, wag mo na kayo magtawa. Yung mga babae, nagtatawa ngayon. It's bad for you. Sino dito, babae dito, na-realize mo, you are created for that man? Sino dito yung babae? Pasalamat kayo, dumating kami sa buhay nyo. Si Ate Jer nyo, laging kanya na sinasabi sa akin eh. Alam mo, Bishop, kung wala ako sa buhay mo, wala na. Napariwara ka na. It's not good for you to be alone. Nung sinasabi sa akin ni Ate Jer nyo, naniniwala naman ako. Sa totoo lang, I have to admit, paano ko nabuhay kung wala yung asawa ko? Malabo, mahirap. On that verse, makita nyo na po yung divine design. That my wife, Geraldine, was created by God for a reason. Amen. Okay. Bigyan ko kayo ng 3 reason why binigay ang babae. Para yung mga married person na nandito, sino nito yung gusto magka-girlfriend? To, pag-aralan mo to, Mga babae, tignan nyo to, wala sa gwapo. Pag kayo mag-aasawa, kung gwapo lang ang pinag-usapan sa pag-aasawa, malamang binata pa rin ako ngayon. Hindi ako mapipili ni Ate Jer mo kasi hindi naman ako kategorya ng gwapo. Sabi ko nga, NFA lang eh. No? Ordinaryo lang. No? Ano ang unang-unang reason bakit sinabi ni Lord, it's not good for men to be alone, and then binigyan siya ng babae?
na mapapangasawa at makasama niya. Ang lalaki, by design, hindi ho siya mag-i-enjoy ng life kung walang companion. So the first design for marriage was designed by God. It's because God wants men to have companion. So marriage is about companion. Bago ka manligaw, tanungin mo sarili mo, handa mo bang samahan yan for the next 50 years? Ha? Hindi ka pwedeng mag-replace ng companion, isa lang. Ha? So bago ka umuo sa manliligaw sa'yo, ang tanong, huwag mo nang isipin kung gwapo. Tanungin mo muna, handa ko ba tong samahan companionship for the rest of my life? Because it is not good that man should be alone. None of the animals could satisfy the hunger in Adam's heart. I think not even God himself can satisfy that. Because if God can satisfy that, why did he need to give a woman for the man? Adam incredibly need a woman. By the way, Adam had a face-to-face relationship with the Almighty God in the Garden of Eden, and yet could not satisfy the deepest need that Adam had had because he was designed to have a companion. Are you listening? So God created woman, first of all, for his companionship. It was so precious. Kaya, nung ako po'y nag-asawa in 1991 ba yun, sweetheart, o 1990? Nung mapakasama ko po yung ate Jer nyo, nagtanong ko sarili ko, honestly, is she will be the woman na magiging companion ko throughout the rest of my life? That's the question. Kaya yung mga may girlfriend, may shoota ka ngayon, tingnan mo na yan. Ha, baka yun, hindi naman pala sasama siya ng companionship yan eh. Number two, the first is companionship. The second is cooperation. Ito yung pangalawa. Meron tayong pag-aasawa, nakikipag-partner tayo sa isang opposite sex natin, magpapakasal tayo, hindi lamang for companionship, but also for cooperation. He said, I will make an helper for him, a helpmeet that is fitting for him. So yung babae, si lalaki, kailangan niya ng companion, si babae nandyan to cooperate. Say that word, to cooperate. Ha? So they were designed, the marriage was designed by God with companionship spirit plus cooperation. By the way, the word helpmate is not, this word is not a verb, it's a noun. He's not just saying he's going to give him some help. Adam was given by God with a woman, hindi po para gawing tagabuhat, tagatulong. That's not the word. Okay? Hindi siya magiging badi-badi lang. Okay? That's not the idea. But the idea of God, when He gave Adam a helpmate, is going to cooperate with him. Mga wife, I want you to hear this. You come and become a woman of that man to cooperate with him. Someone who will become part of a team with him. Someone that will make him more than he could have been without you as a particular person, a helpmate. God raised up a woman so that someone can help Adam to reach his full potential. Nako. Kaya pag nag-asawa ka, tip ko sa iyo, bawa ikaw lalaki, napili ka ng babae. Grabe, ang ganda nito. Grabe, sexy, ang puti. Tanungin mo muna, ilabas kaya nito ang potential ko? Eh kung hindi niya ilalabas ang potential mo, sira ang buhay mo. Hindi ka nag-aasawa para pumili ng maganda. Nag-aasawa ka para pumili na maglalabas ng potential mo. Kaya pwede pangit. Pumasa ako doon. Hindi sa gwapo. Ang tanong, yung mapapangasawa mo, ilalabas mo ba
ang potential nung napangasawa mo. Mga babae, that's your role right there. Cooperation. Amen? Taas yung kamay. Pag ako nagka-boyfriend, ang pipiliin ko, yung pagagalingin ko. Palalabas ko yung galing niya. Yun dapat mga babae. Ganyan ang pagpili. Mga lalaki, tingnan nyo muna, wag muna yung muka, wag muna yung katawan. Tingnan mo yung espiritu. Pag ako ba kaya kita mo may mga lalaki, purdoy, mahirap. Hindi dahil naghirap yon, may napangasawa na hindi tinulungang lumabas yung potential ng pagkalalaki niya. I'm happy for my wife. She just keep on unleashing my potential. Yung Ate Jernyo, ibang klase yan. Kaya nga, ina-admit ko, kung wala si Ate Jernyo, baka walang lumabas na potential. But marrying my wife is the greatest thing that ever happened in my life. Lumabas yung galing ko eh. Kasi walang ibang ginawa yan kundi ilabas yung galing ko eh. Ha? Eh kung yung mapapangasawa mo, walang nilalabas sa'yo kundi yung galit mo. Tuwing dumadating tong asawa ko, lumalabas yung init ng ulo ko. Tuwing may ganyan bang nanay? May mga ganyang nanay eh. Yung makita mo pa lang, mag-iinit na ulo mo. Dapat pag nakita mo pa lang yung asawa mo, gagaling na lalabas na agad yung galing mo. Naniniwala ba kayo may mga babae pang ganyan sa mundong ito? Amen? Yeah, because you are designed by God to release and unleash the potential of your man. Naku, maraming gagandang pamilya ngayon, ha? Mga wife, hindi kayo design ni Lord na manira, mangantsaw, sirain ang asawa. No, no, no. You were designed by God being a helpmate. Helpmate means to release the full potential of your husband. O yung mga dalaga dyan, alam nyo na pagpili. Ha? Yung bang pag nakita mo, may naliligaw sa'yo, may potential to. Kawawa naman, sasagutin ko na, hindi lalabas pag hindi ako napangasawa nito. Ha? Kawawa naman tong lalaki na to pag iba na pangasawa. Baka hindi lumabas yung the best niya. Sige Lord, sasagutin ko na siya. Let's work something on that man, Lord. Let's unleash the potential of this man. I want to marry you. Not because you are guwapo, because I see something in you. May maganda kang design kay Lord. Join ako kay Lord. Palalabasin ko yan. Naku, kung lahat ng wife ganyan, walang mahirap na lalaki ngayon. Amen. Mga wife, andito ba kayo? Sabi ng iba, Pastor, mukhang mali yung napangasawa ko. Hindi mo mali yan. Hindi lang alam siguro ang kanyang role. Okay, pwede bang palakpakan natin ang mga babae? Hindi lang sila companion, sila ay ano? Ha? Ano sila? Sila ay ano? Helpmate. Di ba? Hindi lang sila companion, but they are for cooperation. Hallelujah. Kaya nga po, alam niyo po, nung si Ate Jernyo, nung nililigawan ko pa lang siya, wala akong makitang dahilan para magustuhan niya ako eh. Kasi sabi ko nga, ako tall, dark, and some hands eh. Yung iba handsome ako. Some hands lang ako eh. No? So, pero nung nakita ko po siya, alam ko, tutulungan niya akong ilabas. Malaking bagay yung companionship na binigay niya po sa akin. And then, malaking bagay po yung ginawa niyang cooperation. So, publicly this afternoon, sweetheart, birthday mo pa ngayon. O sa Lunes, sa Tuesday, birthday mo, November 8. Ngayon pa lamang, happy birthday. Thank you. Nagpapasalamat ako na binigay ka sa akin ng Panginoon. God gave Ate Jer for my completion. Amen. He will meet my needs. Mga kapatid, nakikita ko po doon yung mga missing thing sa maraming mag-asawa. Akala nila nag-aasawa lang sila para masarap ang buhay nila. Eh, paano sasarap? Kulang sa companionship at kulang sa cooperation. Lahat ng wife, minsan sisisihin yung husband. Ba't ganito yung husband ko? Ang hina-hina. Ba't ganito yung husband ko? Eh, hindi lumalabas ang galing. Kasi nga, wala pa nagpapalabas ng potential ng lalaki na yan. At ang unang gagawa niyan, yung wife. Mga babae, dito ba kayo? Yung mga dalaga excited na, Lord, nakampalad naman ng mapapangasawa ko. Talagang ano man, palalabasin ko talaga yung galing niya eh. No? Ganyan ba nararamdaman ng mga girls dito? Amen. Sino excited mag-asawa ngayon? Ayan, ganado na ngayon. Yes! Ha? Hindi dahil kinikilig ka, may gwapo kang kasama. No!
Sabi mo, Lord, may palalabasin akong galing sa buhay ng isang tao. Yung tao na yun, Lord, na binigay mo, malungkot siyan pag wala ako. Lord, pasasayahin ko yan, palalabasin ko lahat ng galing niya. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, palabasin mo ang galing niya. Kaya nagiging music ang marriage. Amen po ba? Si Adam ang violin, si Eve ang bow. Ha? Para kami natin, Jermo. Ako yung violin, siya yung bow. Pag nagsama kami, hindi kami naghahampasan. Pinapatunog namin ng maganda. Amen? So meaning to say, mga babae, announcement, you are to be His completer, not His competitor. Taga-complete ka, hindi taga-compete. Ha? Yung iba kasi mga babae nakikipag-compete, lalo na sa panahon natin ngayon. Ha? Yung mga babae siya nagtatrabaho, yung mga lalaki nagtatrabaho din. Mas malaki ang sweldo ni Mrs. Ayan na, nag-compete na. Pag nag-uusap yung mag-asawa, ay nako, yung asawa kong lalaki, ang hina-hina. Tinan mo kumita, ha? 50,000 a month lang. Ako, 150,000 ako eh. Kaya sa akin, umaasa lang yan eh. Well, yun pong nangyayari. Woman should never compete to your husband. Amen? Do not finish him off. Sa totoo lang, your husband should receive a lot of encouragement from the wife. Because this is God's divine design. Amen. Now, how many among you believe that this design is from God? Come on. Amen? Meron lang silang konting pinagkaiba. Because of that design, God show us the difference between these two. No? So, ano sabi po ng verse 27? Genesis 1:27, ang sabi po dito, God made them male and female. Men and women are different. No? Gusto ko sabihin isa. First thought, ang babae, emotional. Ha? Ang babae, meron silang kakaibang psychological makeup sa lalaki. Ibang-iba po talaga. Okay? Kahit tatanong niyo po sa mga psychologist, iba talaga yung design. Yung iba tuloy, akala nila, of course, level tayo, pareho tayong ginawa ng Panginoon, pero magkaiba tayo ng design. Dahil ang design ni Lord sa lalaki, ang leader, yung babae, siya'y tagasunod, akala ng mga feminist, ina-undermine natin ang mga babae. Hindi po totoo yun. Ang design ni Lord, talagang ang babae, ang babae talaga, ay weaker vessel compare sa lalaki. Hindi dahil tinawag na weaker vessel, mas walang kwenta. Hindi ganun. Weaker vessel, kasi tinan nyo to, pinanood ko yung mga babae, tsaka, yung boys, tsaka girls, tinan nyo ha. Pag nakakita ka ng bata, yung mga baby girl, si Tracy, pag yan nakakita ng toy, ng laruan, bigyan mo siya ng doll. Si Tracy yung doll, yayakapin ka agad. I love you. Yung lalaki, bigay mo doll, gagawin mo martilyo. Push, bish, 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 bish. At yung babae, what are you doing? Why are you doing that to my doll? Magagalit yung babae. Kasi po yung babae design, no? To cuddle, to nurture. Yun talaga mga babae. Kaya nga sabi ko, pati yung mga libro, ganun magdala. Kasi design sila na ganun eh. No? So yung lalaki, design siya kasi ang lalaki mas strong. Design talaga siya mas strong. Kahit bata pa lang siya, pinapakita na nila, iba talaga lalaki. Nakita yung mga batang lalaki, pag nakakita ng may party, ang gagawin ng lalaki, darating, yung cake itatapon. Ano ginawa mo? I'm a boy. Yung mga babae, yung cake, dahan-dahan, papagandahin. Pati cake, kinakadel. Dahan-dahan. Pagdating ng lalaki, ano yan? Cake? Sawag na doon, bad attitude. Hindi yung bad attitude, design. So yung asawa ko, alam niya yun. Alam niyo ba ang babae? Napansin ko ang babae po, ang nakita ko sa kanila, hindi yung weaker vessel eh. Tignan niyo ha, ang lalaki, provider. Ang babae, nurturer. Nurturer ang babae.
Pag sinabi kong nurturer, pag provider, protector ka din. No. Gusto ko sa lalaki, mga lalaki makinig kayo. Tayo ang provider, pangalawa, tayo ang protector. Ang mga babae, nurturer talaga yan by nature. Kaya, magtataka ka, pag pumunta ka sa bahay, nagagalit yan pag magulo. Kasi ang babae, she was designed for beauty. Ang mga lalaki, nakakita na ba kayo ng kwarto ng lalaki? Walang ka-beauty-beauty. Siguro may mga lalaki dito. Normal yan. Design sa'yo yan eh. Pag nakakita kayo ng lalaki na may flowers sa bading yun. Sino dito yung kwarto mo? Mess up. Come on, I have to admit. My room, I tell you, we come to my room, there's a sign, there's a man inside. But when you come to the room ng wife ko, there is a sign. Kasi yung babae, ang isip niyang palagi, beautiful. Kaya pagdating mo sa bahay ko, pagpunta ka sa bahay ko, oh, ba't ang haba na ng mga grass? Dahil tawagin mo nga yung hardinero, paayos. Sabi ko, to beauty na naman ang iniisip ng bahay. Pagpasok ko sa bahay, linisin nyo to. Ba't kayo sabi ko, pag sinabi kong, uy, huwag ka masyadong, hindi mo pwedeng pigilan kasi siya designed for beauty. Masama din yung babae. Naku, madungi sa bahay. Hindi ka ganyan design. Walang design na babaeng madungis. Ang babae, yan ang nagpapaganda ng bahay. Kaya yung mga husband ninyo, pag pinapagalita kayo madungis, buti nga sa'yo. Kasi hindi ka design ang nagpapaganda sa bahay, yung babae. Nakakita na ba kayo yung lalaki ang siyang nagpapaganda sa bahay? Ha? Husband po ako, tatay po ako. Pumunta kayo sa bahay namin. Hindi mo ako makikitang naglilinis, nag-aayos ng bahay. Naglalaba, pwede, pero yung hindi ko gagawin. Ako po naglalaba sa bahay namin eh. Dinadala ko lahat ng labada sa laundry. Tawag doon, wisdom, di ba? Wisdom yun eh. Mas mahalaga po yung trabaho ko kaysa maglaba. So ginagawa ko, dinadala ko sa laundry. Pag uwi ko, siyempre yung asawa ko, napakaganda, paglalabahin ko ba yun? Ha? Kung asawa mo pangit, paglabahin mo. Pero pag maganda, wag. Amen? Kaya yung mga mister dito na ang asawa nyo pinaglalaba, please don't treat her that. Ha? That way. Mga wife natin, ang gaganda niyan. Yan ay bagay sa mga pagandahan. Pinapaganda yung garden, pinapaganda yung sala, yung kitchen. Ako yung asawa ko, pag kasama ko yan, bibilian. Sweetheart, ano yan? Ano to mga pang Christmas decors. Sweetheart, ang mahal niyan. Naku, wag mo nang isipin ako na bahala. Ako na magbabayad kung ayaw mo. Naiisip ko, beautification na naman to. Laking may beauty. Siyempre, ma-beauty siya, ma-beauty rin yung paligid niya. Gusto. Ha? Mga lalaki, mapalad kayo kapag yung wife nyo, ginagawa yung design. Are you still here? Sino may natututunan, pumalakpak na malakas? Ha? Kaya ang mag-asawa, pag alam nila design, maganda buhay niyan. Maayos. Sasabihin ng husband, sweetheart, may sweldo na ako. Ikaw na bahala sa pera. Yung wife, sige sweetheart, ako na. So yung wife, pag may pera yan, yung mga dalaga, tandaan nyo to. Huwag nyo kakalimutan itong message na to. Kung bumili kayo ng DVD, itago mo, panoorin pa. Bago kong magpakasal, pakinggan mo ulit to, ha? Bibigyan ka ng pera ng asawa mo. Ang ine-expect ng asawa mo, you will do your role, your design. You are a helpmate, the completion of your husband. Hindi na kami pwede mag-isip na magganda ng bahay, mag-design ng bahay. No. That's your design. Kami, ang trabaho namin, provider. Ano yung provider? Ikaw taga-provide. Gusto niyang bumili ng bulaklak, bayad ka. Gusto niyo ng magandang sopa, bayad ka. Magandang bahay, bayad ka. Pastor, yung asawa mo, lalo yung asawa mo, magaling mag-design. Magastos yan. Provide. Amen. Sino excited na i-provide mo yung asawa mo? Come on. Ha? Ako, yung ate Jer nyo. First time ko makaranas. Nakabili kami ng bahay. Ate Jer mo sabi, sweetheart, ang ganda ng kurtina, di ba? Sabi ko, oo nga. Bayaran mo na. Magkano? 120,000. First time ako makaranas na magbabayad ng ganun kamahal na kurtina eh.
Pero siya ang nagpa-beautify, pero ako dapat ang mag-provide. Ha? Sino sa inyo asawa nyo gifted? Paano kung asawa mo gifted? Pag sabi kong gifted, may spiritual gift eh. No, ang gift niya, gifted. Lagi niyang he loves gift. Gifted woman eh. Gusto niya, maniwala kayo. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo po ako, Panginoon, yung asawa ko nagsisimula ng ilabas yung design. Alam mo, pag bago kayong kasal, mahina pa sweldo mo, yung asawa mo nagpapanggap lang yan. Sabi ng asawa mo, pagagalingin kita. Paggaling mo, dami pera mo. At pagdami ng pera mo, ako naman. Kala mo, Jer, di ko alam yan, ha? Alam ko yung ginawa mo, sweetheart. I know what you did in summer. Sa totoo lang po, hindi po yan cultural. It is creational. Kinreate ni Lord ang mga babae to be your helpmate, to be your companion. Pero kapatid, nariyan po sila. Dinisay ng ating Panginoon, nakaka-bless, no? Sino po siya naniniwala na ang babae ang nagko-complete sa atin? Tama po ba? Kaya so mga lalaki, humanda kayong gumastos. Ancho, malapit ka na mag-asawa. Edmar, malapit ka na. Siyam, magandang mag-design niya ng bahay. Kinakailangan malaki sweldo mo. Magtrabaho ka mabuti. Pero, Yam, palabasin mo galing, lalaki sweldo niyan. Lalaki sweldo niyan. Kung ang sweldo niya maliit, kaya maliit ang sweldo ng husband mo, yung babae hindi marunong magpalabas eh. Pero gagaling. Sino excited magkaroon ng family ngayon, ha? Yung mga babae, sabi niya, alam ko na. Ngayon pa lamang, mag-design na kayo ng bahay, yung landscape nyo sa labas ng bahay nyo, isipin nyo na. Yung kotse na ilalagay, isipin nyo na kaagad. Why? Because the design will happen in your family. Amen? Tama po ba? Ang trabaho ng asawang lalaki, provider. Yan ang una, provider. Mga lalaki, nadidinig nyo ako? You are to provide your family. Kaya tayo mga lalaki, iniisip na natin. Nung ako'y nagkaroon ng anak, si Grace, tsaka si Naomi, iniisip ko after 10 years, grabe, ang laki na ng tuition ng mga anak ko. After 15 years, college na itong mga to. Kinukwenta ko yung bayad. Sabi ko, malaking gastos to. Kaya ginawa ko po, bago pa dumating yung 10 to 15 years, nag-prepare po ako ng provision para sa aking mga anak. Of course, kinuwento ko sa inyo, I learned how to plant seed, I know how to be faithful in tithes and my offering, and I need to work hard. I need to work hard. Because as a husband, I'm not just a pastor, I am a husband. And I have to provide for my family. Kinakailangan ko, pakakainin ko yung aking mag-anak, araw-araw yan, almusal, tanghali, hapunan. Lahat yan mag-aaral. Lahat yan kailangan nila ng shelter, ng roof. Mag-upa ka ng apartment, ang mahal. O bibili ka ng bahay, ang mahal. Parehong mahal yon. Sabi ko, Lord, kung ako magtatrabaho, hindi ako pwedeng ordinaryo. Kasi malaki yung gastos. So I have to work hard and the Lord bless me. Kasi if you work hard to provide for your family, God will honor your hardworking spirit. Amen po ba? Para sa akin, walang dapat family na mahirap eh. Pag kayo nagtrabaho, because you know the design of God, bago kayo mag-work, sabihin nyo araw-araw, I am called to provide for my family. I was designed to provide for my family. And I want to do the design of God. And because I want and to follow the design, the Lord will bless my effort. Sino naniniwala, ipoprovide ni Lord ang lahat ng pangangailangan ninyo sa inyong pamilya? Taas yung kamay ng naniniwala, ipoprovide ni Lord lahat. I believe on that. Ipoprovide ni Lord. Huwag ko kayo matakot, ipoprovide lahat ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon for that. Hallelujah. Again, all women were designed by God. Okay? Tingnan niyo po palagi na tayo lahat po ngayon ay dinisign ng Panginoon. Now, listen to this. Babalikan ko po ito. Binanggit ko po kanina that God made the man to be a provider and God made the woman to be a helper. Okay? Genesis 2:15, basahin ko po ito sandali, no? So that we could prove that man should be the provider and God made the woman to be the helper. Sabi, the Lord took the man and put him in the Garden of Eden
to dress it up and keep it. And God said to the man, that's your job. Tama po ba? Amen? You are, sabi po na, the Lord took the man and put him to the garden of Eden to work it and take care of it. Yun po yung trabaho niya. So sa umpisa pa lang by design, ang lalaki ang nagtatrabaho to provide. Amen. So kayo magsusupport, magpo-provide sa loob ng ating family. But ngayon, nababaliktad, minsan yung babae na nagiging provider, hindi na yung lalaki. Kung meron ditong family na ang nanay mo, kaya ikaw yung misis ang nagpo-provide sa family, ayusin niyo po yan habang may chance. Kasi po, hindi po plano ng Diyos. Yung helpmate, ibig sabihin po ng helpmate ganito. Nagtatrabaho yung babae, okay lang yun. Pero ang helpmate, kung nagtatrabaho ang babae, is to support lang yung ginagawa ng husband. Ang main husband, ang husband ang main provider. Yung wife nagso-support lang. Hindi ang main provider ang wife. Kaya kung meron mga lalaki ditong gusto mag-asawa, be sure that when you get married, prepare yourself to be the main provider, not your wife. Minsan po yung mga wife natin mas malaki kita, but it doesn't mean na kayo na po ang main provider. Sino po ba yung natututunan? The husband should be the breadwinner, the main provider. Amen? The husband income should be used for our food, for our shelter, clothing, and transportation. And the woman's income, if possible now, should be that supplementary income lang, mga kapatid, but not the main support. Pag yan nabaliktad, alam nyo mangyayari, there can be bitterness and there will be division because she begin to set herself, become top. No? Minsan po, pag ang babae siya na nagiging provider, nagiging tough-minded in a way that God did not intend her to become. Kung kayo po yung babae ngayon, tumutulong kayo sa husband ninyo, huwag niyong iisipin na kayo na nagiging provider. Para po, huwag mag-lead sa away, sa division. Humble lang kayo. Kahit kayo pa gumagastos, humble lang kayo. Huwag mo ipakitang ikaw ang provider, yung husband mo pa rin. Because one day, because of your heart, malinis, one day, i-bless ng Lord ang asawa mo, mababaliktad dyan. Siya ang magiging total provider. Amen. So, palakpakan natin ang mga provider, yung ating mga tatay, mga lalaki. Mga lalaki, hindi mo maipapakain yung kagwapuhan mo, magtrabaho. Ha? Yung mga lalaki ditong tamad, ginigising kita, nananawagan ako sa iyo. Ikayo ginawa ng Diyos to produce provision for your family, not the other way around. So ngayon, malamang andito ka ngayon because God wants you to hear the message. Doon sa mga lalaki, hindi marunong mag-provide, wake up. I challenge you, become a true provider ng ating Panginoon. Amen po ba? The second design of God for a man is to become a protector. The woman is the nurturer. Say that word, protector. God made the man to protect the woman. Ha? Alam niyo po ba, si Ate Jer nyo, kahit isang beses, tanungin niyo siya, hindi ko nasaktan yan. Oo. Ginugulpi ko siya ng pagmamahal eh. Ha? Never kong sinampal si Ate Jer nyo. Never kong kinantiyan. Ha? Hindi. Because I am the protector. Imagine ako yung protector, ako nagugulpi sa kanya. Ha? You know, nobody touch my wife, I will get mad. I tell you. Subukan nyo lang. Subukan nyo, saktan nyo sa Ate Jer nyo. Huwag nyo. Hindi na ako pastor nung oras na yon. Magiging akong warrior. Makakalimutan ko ang pagpapastor ko at hindi mo na ako mapipigilan. Suddenly, I will activate your insurance. I will activate your dental insurance and life insurance. You touch my wife, I'm sorry, you're done. Okay? Pastor ako, pero pag ginalaw mo asawa ko, baka makalimutan ko pagpapastor ko. Because you don't touch my woman because I am his protector. Sinaktan mo, hindi ako gagalaw, wala akong silbing asawa. Ito yung problema. Paano kung ako na nananakit? Sino pa magpo-protect sa kanya? Wala na. Mga boys, mga gentlemen, nandito ba kayo? Ginawa kayo ng Diyos, mapapangasawa mo yung babae na yan to protect that woman. Ha? Kaya dito sa Dulos, may mga marriage, may mga husband and wife dito.
Sabi ko dun sa mga wife, sabihin nyo lang sa akin ha, pag yung husband nyo sinasaktan kayo, isumbong nyo sa akin. Bakit? Hindi ako papayag na yung mga babae dito sa dulos, sinasaktan ng mga husband nila. Kasi tayong husband, tayo nagpo-protect eh. Can I have your amen? Hindi sila designed para tumanggap ng gulpi sa atin. No, they were designed by God to receive protection from us. Tingnan niyo po sa Genesis 3:15. You know, nung nagkasala si Eva, sino binlame ni Lord? Basahin niyo Bible. Hindi si Eve, si Adam. Sino nagkasala? Si Eve. Sino nakipag-usap sa ahas? Si Eva. Sino sumunod sa ahas? Si Eva. Sino binlame ni Lord? Basahin niyo, si Adam. Genesis 3:17. Because, sabi po dito, you listened to your wife and ate fruit from tree about which I commanded you. You must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat food from it all the days of your life. Sino sinumpa? Siya. Mga lalaki, hindi natin pwedeng i-blame yung asawa natin. Because tayo ang protector, Adam should protect her wife against Satan. But the husband, Eve, let Eve to talk to Satan. No, sa totoo lang po mga kapatid, sabi ni Lord sa kanya, in sorrow you shall eat all the days of your life. Siya po ang binigyan ng curse. Why? Kasi po mali eh. Mali po ginawa niya. We need a husband who will set limits for your family. Mga lalaki, please, kayo na po magsasabi sa asawa niyo, wag yan. Sa inyong mga anak, wag yan. Kasi tayo ang protector eh. Ha? Makita niyo mga anak niyo, oops, may please. You know, I have my own failure. I have my own failure. You know, sometimes yung mga anak niyo, kumpleto ka ng advice. But one day you will find out your daughter, your wife is in trouble. But you have to warn, you have to protect your children. No? I have my own failure. And I realize, Lord, hindi pala madali maging protector ng family. Because Satan will constantly attack your children, attack your wife. And if you don't warn them, if you don't protect them, baka mas malala. You know, ako medyo may higpit ako sa pamilya ko rin eh. Kailan minsan kahit anong higpit mo, yung mga anak mo, magbibigay, yung mga, you know, you don't have control eh. But do your job. Para po sa akin, wala akong magagawa if I just do my job. Amen? You have to see to it that your wife is there and you have to protect her. Amen? Because God made her dwell from your side, under your arm. Kaya ginawa ni Lord ang babae sa gilid, sapagkat that is the sign that you're gonna protect your wife. She will be protected through you. God made man to be a leader, and God made the woman to be the enhancer. Pwede bang palakpakan natin ang mga lalaki na sila ang mga protector? Meaning to say, the husband is the leader and the woman is the enhancer. She is to be the nurturer. Come on, say that word, nurturer. In Genesis 3:20 chapter 3 verse 20. Ang sabi po dito, ang ganda ng verse na to eh. Chapter 3 verse 20. Pakilagay mo bro. Sabi po do, Adam named his wife Eve because she would become the mother of all the living. Dahil siya yung mother, siya yung nurturer. Are you still here? Dahil siya yung nanay, siya yung magno-nurture ng lahat ng bagay. Now, the husband has the protective instinct, but the mother has the mothering instinct. Ha? Yung mother, ang tindi ng nanay, may mothering instinct eh. So, yung husband, he has to win bread, food, he become interested on tools. Pag nakita ka lalaki, lagi excited supplies, screwdriver, napansin nyo? Mga tools.
Yung babae, walang kagana-gana sa tools. Bihirang-bihira. Yung mga lalaki, excited sa tools. Uy, minsan, nagtataka yung asawa ko, ano yan? Tools. Eto, tools. Para saan yan? Tools. Eto, tools. Puro tools. Punta mo, Ate Jermo, puro lahat. It talks about all beauty. She is always interested in the things that pertains to beauty. So pag pumunta ka sa shopping, yung lalaki pupunta sa hardware, pupunta yan sa home furnishing. Napansin nyo, mga lalaki, humanda kayo. No? Isa na rin akong biktima dyan. Kasi pag pumunta si Ate Jermo sa mall, kung pwede ko lang sabihin, sweetheart, pwede bang upo na lang ako dito? Kasi yan, pupunta yan doon sa mga, naku, maniwala kayo, mga lahat ng pampa, eto maganda to, eto maganda to. She is always interested to make things beautiful. Sino sa inyo ganon? Babae. Babae kasi yun, di sa inyo. And that is the instinct that God has given to a woman. It is a major thing for a woman, no? Pagdating sa mga beautiful things. Gusto niya lagi surrounded siya na magaganda. Hindi niyo pwedeng tanggalin yan sa instinct ng mga babae. Pag pumunta yan sa mall, ay, ang ganda. Manda ka na, bayad ka na. Ay, ang ganda, bili. Ay, ang ganda, bili. Kami mga lalaki, hindi kami mahilig sa, ay, ang ganda. Wala kaming ganun. Laging, sino sa'yo, pag lalaki, nagpunta ka sa mall, ang iniisip mo, uy, pwede itong magamit. Bago itong tools na to, Kasi tayo mga lalaki, protect, provide. Ang babae, nurture, beauty. Nurture, beauty. Sino sa inyo, nurture, beauty attitude? By design kasi yan Kaya nga po, hindi, dapat tayo mga lalaki at babae, okay? Ano yung mga tendencies? Makinig kayo mabuti Dahil ang lalaki ang provider, si babae ang nurturer, ang lalaki ang protector, si babae ay for beauty, ito ang mga consequence. Siyempre, dahil sila yung nurturer, sila yung tagapagpaganda, hindi niya kailangan ng strength doon. Naintindihan niyo ako? Ang lalaki, kailangan niya ng tools kasi malakas siya. He will tend the garden. He will chop the woods. He will keep on protecting and provide. Kaya ang lalaki, pag yan konting, malakas yan strong yan kaya protector talaga siya But the woman is a mother of all living things. Siyempre, dahil siya yung mother, nurturer, ang mga wife, mga gentle, so tender. Ganyan ba nanay nyo? So gentle, so tender. Minsan madaldal ng konti, pero so gentle, so tender. Pagalitan ka ng nanay at tatay, ikaw kasi, blablabla. Lalapit yung nanay. Okay lang yun, anak. Ano kasi yan yung tatay mo kasi, siyempre, concern sa'yo. Huwag kang magagalit, Mumurahin ng tatay mo, ikaw puro ka, bla, 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 bla. Yung nanay, huwag naman. Kasi yung tatay, protector, maninigaw talaga yan. Kaya yung mga bata dito, normal ang tatay mo, sisigawan ka kasi protector yan. Mrs., hindi ka ganon. Ang trabaho mo, nurture. Very loving, very gentle. Amen. Amen. Punta ka. Ito, isang example. Obserba mo babae. Makakita yan ng kuting. O kaya papi. Uy, ang cute. Ang ganda-ganda. Lalaki, taga na ang pusa na yan. Siya pa. Walang ka-cute-cute. Because man was made by God physically strong. Wala ka makikitang lalaki na, parang hindi bagay. Imagine si Bishop, may dala pupunta ako sa PBS, may dala akong pusa. Mas ang gandang pusa, ano yan teacup size, di ba? Parang hindi bagay sa akin. Ang dala-dala ko, pitbull, yung mga ganyan. Di ba? O kaya mga gentle giant dogs, yung mga English Mastiff. Ang lalaki. May aso ako, English Mastiff, giant dog Meron din akong British Bulldog. Ang lalaki nun No? Pero, chihuahua, yak. Parang nababadingan ako pag ako nag-chihuahua. Yung mga babae yan, ay chihuahua. Pwede yan babae.
Alam niyo, may kukwento ako sa inyo. Alam niyo ba, that there was a time in Israel, totoo po to, true to life story to na ang woman is not built for battle. They are built for babies, hindi for battle. So, meron pong pangyayari, now listen to me, okay? The Israeli back in 1948, tried to press their woman into service. Ginawa nila sundalo mga babae. Because they needed soldiers so badly that they put women into service in the battle lines. You know what happened? After 3 weeks of battle, and they find out it's a tragic mistake to put woman in the middle of battle. There was a loss of more lives in both sides. Alam niyo nangyari? On the Israeli side, the men soldiers were fighting not to win the battle, but to protect the woman with them. So lumalaban yung mga sundalo to protect the woman. Ba't ka nandito? So that's what they do. They were risking their own lives to protect the woman. Because of that, they forget the cause of the battle to protect the woman. And most Israeli lost their lives protecting their woman. But on the other side, their enemy, there were also more Arab lives lost. Because the Arabs were not going to allow themselves to be defeated by an army of women. So naasar sila, pinalalaban sila ang mga babae, nagalit sila, lumabas sila, kaya pinagbabaril sila ng mga babae. At the end of the day, mas maraming patay sa Israeli at maraming mas patay sa Arab army. They were throwing themselves in the battle. And after 3 weeks, the Israeli backed up and they said, we use the woman behind the enemy lines. We will use them for a support, but not in battle. It's the thing that keeps women from playing the battle. Alam niyo nangyari? Nanalo na ang Israel. Because ang babae po was not made for battle. Mga babae, stop war. You are not made for war. Tingnan mo yung katabi mo. Ha? Sabi mo sa katabi mo, surrender. Huwag kayong, hindi kayo mga babae. Nurturer kayo eh. Sino po ba yung natututunan? Ha? Lahat po tayo, hindi tayo tirador. Lahat po tayo ay nurturer. Every woman was given by God a nurturing instinct. She was to create beauty. Pagbigyan natin ng mga babae. She wants to create a home, a nest. You see, a man sees his work as an extension of himself. And if a man's work is not going right, she is not happy. Yung asawa ko, naku, hindi na happy pag mali ginagawa ko. Ang babae kasi, tinitingnan niya yung bahay niya, extension of herself. Ako, ang work ko, yun ang extension ng life ko. Yan po ang nangyayari sa amin dalawa. Tung babae, yung bahay niya, siya yun. Papagandahin niya yan. So pag nakita niyang madumi ang bahay, nakikita niya sarili niya madumi. Her life is cluttered. She is interested not primarily in success, but in security. Dito ako magwawakas. Ang lahat ng babae, naghahanap sila ng security. Hindi sila naghahanap ng security guard. Baka mapagkamalan yung mali. Naghahanap siya ng security. That's why, mga mister, if you really want your wife to be happy, don't just buy the woman with big present and bring it home. Mga lalaki, sometimes you have to fix little things around the house. Amen. Sometimes yung asawa ko, tinutulungan ko siya. No? Pag tinutulungan ko siya, natutuwa siya. Minsan, sama mo naman ako mag-shop. Sige, tulungan kita. Ako pang bubuhat lahat nun. Kaya bumili ako ng isang maliit na kariton para hindi ako magbuhat. O yan, dadalan ko sa kanya. Sasabihin niya, alam mo, yung bubong natin sira. O, huwag ka magala dyan. Bahala na yung ako na bahala dyan. Alam mo, ito sira, may tumutulo. Huwag ka magalala, gagawin na natin yan. Sweetheart, yung pintura, wasak. O sige, tatanggalin ko na yan. Sige na. Nakita ko po, ang asawa ko, pag yung magugulo bahay, hindi maayos, parang ano siya, alarmado.
Mga husband, umanda na kayo. Ha? Bibigyan kayo. Sino niwala, bibigyan ka ng magandang bahay ng Panginoon? Ha? Mga husband and wife dito, future. Bibigyan kayo ng Panginoon. But I want you to learn. Ha? Yung wife mo, isipin yan. Tatawa kay Ate Jar niyo. Isipin yan, maganda, maganda, maganda. Tanungin mo, nakalak? Maganda, maganda. Naisarado ba mga pinto? Maganda, maganda, maganda. Kasi po, ang security, ang protector, ikaw eh. So, ang naglalak ng bahay ko palagi, ako. Ang nagpapalaga, ilak ang bahay, ako. Sila, basta maganda, kahit bukas ang pinto. Ganun po ang babae. Ha? Sila, pag dumating sa kotse, uuwi po sila sa bahay, hindi nila nilalak ang kotse. Basta maganda kotse. So ako, bago po ako pag-uwi ko sa bahay, isa-isayin ko yung kotse ng anak ko. Nakalak ba? Ay, ayaw nakalak. Kay Odi, nakalak din. Kay Tracy, kay Grace, nakalak. Kay Yomi, laging unlock. Kasi ang babae, ganun eh. Laging ganun. Tingnan yung katabi mo. Ha? Kailangan yan ng lalaki. Pag wala lalaki yan, walang protection yan. Ha? Amen. Sino tagalak ng bahay? Babae o lalaki? Lalaki. Sino ba nagpo-protect? Lalaki. Ha? Tama. Pag aalis kayo, yung wife mo lalabas, pupunta sa madilim. Yung lalaki o may instinct, huwag ka dyan, gabi na. Nag-a-alarm. Why? Because yung wife nun tuwan-tuwa. Because pag the husband begin to function yung protections niya, the wife receives security. Mga kapatid, sino siya excited mag-build ng family na maayos by design? Ha? Alam niyo po, next week huwag kayong mawawala. Itutuloy natin itong topic na to. But next week, be sure, sama niyo po yung nanay, tatay niyo. Ha? Yung mga kaibigan niyo, merong it's about to be broken, yung mga family. Just bring them here. Because marami pong lilinaw sa family natin na by design, ginagawa ng ating Panginoon. Sino po may natutunan sa hapon pong ito? Come on, ha? Yung mga dalaga dito, naging excited mag-asawa na, no? Ha? Ulitin ko po, kayo mga babae, isa po kayong regalo ng Diyos sa lalaki. Mga lalaki, tanggapin mo ang regalo ng Diyos sa iyo. Love that woman, protect that woman, provide for that woman, because it was designed by God to be that way. Amen. If we do that, wala hong pangit na pamilya. Maganda ang pamilya ng mga taga-Dulos. Amen? Sino po niniwala gaganda ang mga pamilya ng mga taga-Dulos? Pwede ba tumayo tayo lahat, mga kapatid? I want you to pray for your family. No? I want you to pray for your dad, or probably you will be a dad right now, or you are already a dad right now. I pray that you will become a good provider, a good protector. Huh? And if you are the wife, please do the best as you can, to bring out the best out of your husband. Huh? Please, don't argue with your husband. Just bring out the best out of your husband. You are the nurturer. Amen? And let's preserve, protect our families. Bow your head right now. Lord, I pray for every family that is represented in this place, Lord. I pray, God, that every husband and wife would realize the value of God's design. That every man is a protector and a provider, Lord. Every man needs a companion, the one who complete us, Lord. Lord, thank you for the most wonderful gift, our helpmate, our wife, Lord, our spiritual collaborator. I pray for every wife right now, Lord, that you would continue to preserve and protect them, Lord. I pray that they would see their ministry to their husband, that they get married because the Lord has chosen them to unleash the potential of their husband. They were designed to be the helpmate, Lord. And I pray also for every husband, Lord. May every husband, every family leaders, Lord, every fathers would continue, Lord, to provide and protect for our family. Today, God, we respect your design. We respect your design. And we will follow your design, Lord. Tonight, we lift up to you every family that is represented, Lord. Dalangin namin naman ang bawat pamilyang nire-represent namin ay magkaroon ng breakthrough, Lord.
magkaroon ng tunay na protection out of the leadership, Lord. Magkaroon ng tamang provision, Lord, sa mga pamilya po namin. Gamitin mo ang araw na ito na pinag-aaralan namin ng iyong buhay na salita upang kami bumalik sa standard ng pamilya. Makibahagi kami sa mga bagay po ito. Salamat sa ginagawa mo sa Dulos for Christ Families, Lord. I-bless mo ang bawat tahanan ng maayos na ama at maayos na ina, Panginoon. Lord, i-anoint mo ang bawat tatay at magiging tatay. I-anoint mo ang bawat nanay at magiging nanay dito po sa Dulos for Christ Family. Samahan mo sila, Panginoon, at pagpalain. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.